Isang sobrang malaking bagsak para sa Pilipinas. Kahit yan, hindi na ikubli ang tila hinanakit ni Gina Lopez matapos hindi kumpirmahin ng Commission on Appointment ang kanyang pagiging DENR Secretary. Inisa-isa niya ang ilang kontra sa kanya, kabilang ang kaalyado ng Pangulong si Senador Alan Peter Cayetano. Just look at the questioning of Alan Cayetano in the Commission on Hearing. I mean, some of it didn't even make sense, no? Like all beach resorts are killing the environment. Inungkat din niya ang opisina ni Senador Panfilo Lacson na nasa gusaling pag-aari raw ni Commission on Appointments Vice Chairman Ronnie Zamora na ang kapatid naman ay nasa pagmimina. It's in the Zamora building. And I presume, and I'm not sure, no? But I mean, there's clearly a relationship there. Pati si Senador Mig Zubiri nabanggit. He used to be environmental, and I'm actually a good friend of his mother, and I like his father, so I'm very disappointed in him. Like, really disappointed. Wala pang tugon sina Cayetano at Zubiri. Habang si Lacson naman, sinabing hindi fit for the job at hindi rin qualified si Lopez. Nauna namang sinabi kahapon ni Zamora na hindi lang passion sa trabaho ang mahalaga, kundi ang kwalifikasyon. Kung tutuusin sa kanilang apat, si Zamora pa lang ang umaaming bumoto kontra sa appointment ni Lopez. Sina Cayetano, Lacson at Zubiri, kabilang sa apat na senator members ng CA na hindi pa isinasa publiko ang boto. Kung idaragdag ang 10 kongresistang tumanggirigi sa publiko ang boto, lalabas na 14 ang hindi tiyak kung ano ang boto. Kahapon naman, isinapubliko na ni Senador Tito Soto, Loren Legarda, JV Ejercito at Kiko Pangilinan na pabor sila para kay Lopez. 7 silang lahat kung idaragdag din ng ibang Liberal Party senators na bumoto rin daw para kay Lopez. Sina Senador Ralph Recto, Bam Aquino at Franklin Drilon. Humabol naman sa 7 sina Senador Manny Pacquiao at Congresswoman Sandy Ocampo para sabihing bumoto rin sila kay Lopez. Sakto naman ang mga boto nila sa 24 votes kahapon dahil hindi kasamang bumoto si Senate President Coco Pimentel. Ang problema, walo lang ang bumoto ng yes ayon sa mga mapagkakatiwalaang source. Isa ba sa siyam na nagsabing bumoto sila pabor kay Lopez ang nagsisinungaling? Sabi ng isang political analyst, dahil sa secret balloting, nawawala ang accountability na dapat ipinapakita ng mga opisyal ng gobyerno. Kahit qualified yung tao, kahit tama yung paniwala, pero merong interest na nagtutulak sa'yo, hindi magtago ka na lang dun sa secret ballot. Hindi rin daw maganda para kay Pangulong Duterte na 2 na sa inappoint niyang cabinet secretary ang nireject ng CA. Napahiya siya dito, ha? Kasi rare yan na inire-reject yung appointee ng presidente. Pangalawa ito, no? Ni President Duterte na magkasunod. Kota na niya yan, hindi na siya dapat ma-reject pa. The President is always maintain the hands of policy regarding these matters so that it does not proceed as intervention. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.